Good morning guys. So ngayon araw pupunta tayo sa Haldi sa kaibigan ni Nayan. Medyo late na tayo. Ayun na yung isa oh. Babin! Babin! Shh! Ay! Uy! Babin! Ano? So, hindi sa farm ang pupunta natin, sa bahay. Sa bahay mismo nila. So, ito yung isang kaibigan ni Nayan. Social influencer din. Ayan. So, mamaya na yung outfit check. So, andito na kami guys. Tignan nyo naman yung outfit ni Nayan. Light yellow lang yung suot niya. Kasi nga, meron silang biniling ganyan din. Same lahat sila. Kaso may humiram sa kanya. Kaso hindi niya alam kung saan, kung sino ang humiram. So, dito lang tayo sa isang society. Dito gaganapin yung haldi. Diba? Kalimutan na ako ni Nayan. So, eto yung haldi ceremony. Bali, hindi to yung official haldi. Parang ano lang to, pictorial taking with the bride and groom kasama yung family and friends. So, sa side kami ng lalaki, ayun. Yan yung kaibigan ni Nayan. Ayan. Then kami, ito. Ang haldi ay isang pre-wedding ritual na ginagawa bago ang mismong kasal. Usually isang araw bago ang wedding. Dito, pinapahiran ng turmeric o luyang dilaw ang bride at groom. Yung turmeric paste minsan hinahalo sa tubig, gatas o rose water. Bukod sa blessing at good luck, sinasabi rin nila na pangpaglow ito ng skin bago ang big day. Pero itong umaga na to, hindi pa ito ang official na haldi ceremony. Later pa talaga mamayang gabi yung may actual rituals at pahiran ng turmeric. Ngayon, pictorial muna ang ganap, additional event lang siya bago ang main ceremony. Alam nyo ba, every time umaattend ako ng mga events dito sa India, madalas talaga wala akong kasama. Usually kasi kasama nila yung mga asawa nila. Pero today, may kanya-kanya kasi lang trabaho. Then alam nyo ba, magkahiwalay kasi talaga ang lalaki at babae sa ibang traditions. Kaya minsan mukha tuloy akong kawawa kasi swallow lang ako lagi. Pero okay lang naman, sanay na tayo. By the way, third time ko na itong umattend ng haldi. Pero iba-iba talagang style at rituals bawat family. Sa totoo lang, nalilito na ako sa dami ng ganap. Akala ko nga kanina ito yung official haldi ceremony. Hindi pa pala, mamayang gabi pa talaga. Curious din ako kaya nagtanong ako kung ilang araw ba dapat ang kasal dito. Ang sagot sa akin, depende daw kung magkano ang kaya mong budget. O, diba? Pwede naman sigurong isang bagsakan na lang, diba? Isang gastusan na lang lahat, pero syempre, tradition is tradition. Mapapansin nyo rin na konti lang ang tao ngayon kasi family members lang ng groom at bride ang nandito. Then, sa old tradition talaga, nahiwalay ang haldi ng bride at groom. May kanya-kanya silang ceremony at venue. Hindi sila magkasama sa isang lugar o sa kanila bahay-bahay. Pero iba na rin ang panahon ngayon, di ba? Unti-unti nang nababago ang setup ng iba. Minsan pinagsasama na kaya abangan natin mamayang gabi kung ano talaga ang mangyayari dahil yun na ang official haldi, yung may kasamang rituals, blessings at talagang pahiran na ng turmeric. So stay tuned dahil doon pa lang talaga magsisimula ang totoong kulayan at kasiyahan. Guys, tapos na kami. So, ako lang yung kakaiba doon. Tsura na nga kakaiba. Tapos, pati pa na namin naka-Chinese ako. Wala kasing akong damit na yellow. Kailangan yellow. So, ngayon kakain muna kami ng anong tawag dito? Kalimutan ko na. Ito yung kakain. Ayan. So, mag-street food tayo ngayon. Alupuri pala yung pangalan. Alupuri. Ganito ang street food dito sa India. So, nag-order na yung tatlo. Ayun, no, sinain kakaiba rin. Alam niyo ba, yung damit niya yan is kay Papa. Naghalo ka siya dun sa damitan ni Papa. So, may nakita siya. Actually, meron siya. Same tatlo yan.
Yung tatlong yan, bumili silang sabay-sabay. Kaso may humiram yung damit ni Nayan. Hindi niya alam kung sino. Ayun o. So, dito lang tayo sa gilid ng kalsada, ng highway mismo. Ayan. Ito yung kakainin natin, guys. Aloo puri. Then may hugasan, yan kami maghuhugas. At pa paano maayos naman. લોકો પૌણાવી જાય ઘરનો કાઢી જાય ને એના જેવી વાત છે. સાચી વાત છે. ગોળ દાદા ફેરા ફરવી ગયા થોડું Did you order pa? એટલે ભાઈ એના નથી Sarap. હોય હા So guys, dito kami kumain, no? Then dun yung dining area nila. Pero kahit saan naman pwede kumain. So dito sa side na to, ayan no, nagpreprito si kuya. Yan yung puri. Pero gawa sa arena, yung puri naman, hindi sa wet floor. So live siya na ginagawa. So mainit-init pa yung kinain namin. Pero hindi naman masyadong mainit. So sa side na to, dyan gumagawa si kuya ng puri. Then dun naman sa madaming tao, doon yung parang counter na din. Then siya na rin yung gumagawa ng order. Ayan. So magka-iba, pero pareho lang sila, magkasama rin lang. Dito lang ginagawa yung puri, then doon binibenta, then nilalagyan na ng mga kung ano-anong mga masala. Then mga toppings, onions, stale, then meron ding cabbage na nilalagay, then madaming masala. So nagda-diet si Nayan. So eto, magpuprutas na naman siya, watermelon ang napagdiskitan naman. Then, meron din papaya. Kaso, itong watermelon yung gusto ko. Then, yung gusto rin niya. Then, meron ding melon doon. Ayan. Pero, ito ang gusto namin talaga, watermelon. Guys, tignan nyo naman yung suot ko. So, andito na kami sa bahay. So, nag-attend kami ng haldi. Dilaw kasi yung dapat isuot. Wala akong dilaw. Mayroon naman akong dilaw, kaso pambahay. So, hindi ko naman pwedeng suotin yun. Baka naman mukha tayong kawawa. So, meron akong dress. Tignan nyo naman, oh guys. Nakapang Chinese dress ako. Pero hindi naman siya halata. Then, pinagtitinginan ako. Kasi nga, hindi ako naka-leggings sa baba. So, mostly kasi, alam mo naman, conservative dito sa India. Dito sa Gujarat. Mga matatanda pa naman yung mga andon. Pero okay naman kasi foreigner tayo. Yan. Then kanina, nagmamadali kami kasi na-late kami. Dapat kasi 8 o'clock andun na kami. So 8:59, mga mag-alas 9 na. Aalis pa lang kami. Pero okay lang naman. Kasi sa side kami ng boy. And hindi naman kami importante doon. Parang support lang namin yung groom. Kasi kaibigan ni Nayan. Then, tingnan nyo naman nangyari sa kwarto namin, guys. Kakalinis ko lang kahapon. So, ang dami na namang kalat dun sa table ni Nayan. Then, dito. Then, yung cabinet ko, nakabukas pa. So, guys, okay naman tong damit ko, di ba? Kahit pa paano.